Pag-usapan pa natin ang gamot na gawa sa Yerba Buena. Kasama si Mobile Journal, Denise Valdesancio. Ang ganda ng pangalan, Yerba Buena. Okay. Kailan sinimulan ang development ng gamot na ito, Denise? Pops J, matagal na to. Ilang taon na rin bago dinevelop itong gamot na Yerba Buena dahil nga kwento ng ating mga eksperto, napansin nila no, na ginagamit yan ng mga albularyo natin at epektibo talaga siya sa mga probinsya at itong Yerba Buena, Pops Gio, mas kilala, spearmint, parte kasi yan ng 10 medicinal herbs na pinopromote ng DOH. Kaya naisipan nila, bakit hindi natin pag-aralan at gawin natin siya into an actual tablet, no? Gamot Na pwedeng na tableta. mabili sa merkado, Pops. Denise, paano raw nila nakuha ang ideya na ito sa mga albularyo o folk healer? Pops J, ang kwenta sa atin ng eksperto mula UP, may mga concoction, no? Mga mixture na ginagawa itong mga albularyo sa mga probinsya nga. At ito yung ipinapainom sa mga pasyente nila na tulad nga ng nabanggit May nararamdamang sakit sa katawan. Oo, Yan, Pops J, kapag may nararamdamang sakit. Kaya, ayun, sila, dinevelop nila into an actual study. They did clinical studies and then actual clinical trials, Pops J. At tulad nga ng nabanggit natin doon sa report, sinubukan nila yan sa sakit sa ngipin, pag nagbubunot ng ngipin, yung mga nanganganak, even yung mga, yung post-opera kapag nagpatuli, Pops G, sinubukan nila yan at effective and at the same time ligtas. Sure sila dyan, Pops G. Denise, saan ba madalas makita itong Yerba Buena? Kasi kung titingnan natin dyan sa mga larawan mula dun sa report mo, parang ordinaryong halaman lamang ito, parang damo eh. Kaya nga, Pops J, no? Pero baka magulat ka, no? Sa hardin nyo, sa bakuran nyo, Meron pala, Yerba pala, Buena. Pops J. Yerba Buena, it came from South America, no? Okay. Endemic siya doon. And then, meron din, kumbaga kumalat dito sa Pilipinas, we adopted the plant and kalat siya all over the Philippines, Pops At J. mabilis mapadami, gano'n? Sa pagkakaalam ko, kasi hindi natin sigurado, baka nga sa mga bakuran natin, no, Pops J, meron tayo niyan. Pero syempre yung mga ginamit nila na ito, pinatubo talaga nila. At ito yung pinag-aralan nila. Pero when it comes to Yerba Buena, Pops J, all over the Philippines, kalat naman siya. Ayun. Denise, ang isa sa pinagmamalaki nila dito ay safe daw ito. No? Ano ba ang problema sa mga paracetamol at ibuprofen? Well, Pops J, safe din naman. Ang paracetamol at ibuprofen, hindi naman yan FDA approved, hindi naman yan makikilala sa Pilipinas kung hindi siya kilala for its safety. Pero kasi nga, at certain doses, no, Pops G, ang tinitingnan natin dyan, yung dosage nung gamot na ini-intake natin, yun yung nakakasama sa kalusugan. Mainly, naapektuhan niya, Pops G, yung liver natin, nagiging toxic sa liver, nagiging toxic din sa GI tract natin, sa tiyan, no, sa digestive system, which hindi nila nakita yan nung sinubukan nila, Pops J, yung Yerba Buena tablet. Okay. Kailan inaasahang maibenta sa merkado, sa mga drugstores, itong Yerba Buena tablet na gawa ng UP? Oo, Pops J, maraming nag-aabang dyan. Panigurado kasi bukod nga sa epektibo, bukod sa ligtas, meron na silang estimated pricing for Yerba Buena with tablets, which around 4 to 7 pesos yan. So, competitive siya with the pricing of our typical paracetamols and typical ibuprofens, other NSAIDs na nabibili sa mga pharmacy natin. Pero kung aabangan daw natin yan, maybe safe to say a year. May mga interesado na kasing pharmaceutical companies no, na nag-i-inquire sa kanila. Pero for now, they're still looking at many pharmaceutical companies. Mas maganda kasi na competitive para mapababa nga yung presyo, maging affordable siya para sa mga Pilipino. Sabi nga nung ekspertong in-interview mo mula sa UP, siguradong mas mababa dun sa mga nabibili nating mga paracetamol. Maraming salamat, Mobile Journal Denise Valdesancio.